ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa maliliit o sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon. Bago Kanya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus
ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At kung tutuusin, pagkatapos ng linggong ito, magbe-break muna tayo sa tinatawag nating karaniwang panahon o ordinary season dahil sa susunod na linggo ay magpapalit tayo ng season. Kung paanong yung panahon natin nagbabago, so magbabago din yung tinatawag nating panahon sa liturhiya kasi papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma. Yan. So Lent season na tayo sa susunod na linggo. Naintindihan po ba? Yan. So sa linggong ito, iniiwan sa atin ang medyo mahaba-habang mga aral na mga sinasabi ni Jesus para sa atin. Nang sa ganon, bilang paghahanda din, maganda rin itong magamit natin itong bahaging ito bilang paghahanda sa atin pong pangungumpisal, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. At ang pinagbabasihan natin lagi ng ating mga kasalanan ay kung alin sa 10 utos ng Diyos ang ating mga nilabag o sinuway. May 10 utos na ibinigay ang Diyos na dapat na hindi lang inaalam, kundi isinasagawa o isinasabuhay. Pero uunahin natin na dapat nauunawaan natin kung ano ang isinasaad o kung ano ang sinasabi ng kautusan. Kasi hindi mo yan magagawa kung hindi mo ito nauunawaan. Parang wala lang, binabasa mo lang. Kaya nga po, sabi ko, bilang magandang bahagi ito ng binibigay sa atin ngayong linggo para mapagnilayan natin dahil ang mga utos o kautosang ibinigay ng Diyos, yan ang daan natin para makarating tayo sa langit. Hindi yan ibinigay lang ng Diyos na, sundin yan. Kundi ibinigay yan para matuto tayong mamuhay sa mundong ito nang nangaayon sa Kanya at ito ang magdadala sa atin sa kalangitan. Pero binigay man ito ng Diyos, yung kalayaan natin hindi inaalis. Ibinigay yan, pero nasa iyo ang pagpapasya. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ni Sirach, nasa inyo ang pagpapasya kung susundin ninyo ang kautusan ng Panginoon. Nasa iyo ang pagpapasya kung alin ang pipiliin mo, tubig o apoy, buhay o kamatayan. So nasa atin. Tayo ang umahatol din sa ating mga sarili. Dahil tayo ang gumagawa ng mga desisyon natin. Nandiyan lang ang Diyos. Gagabayan tayo, pero hindi sasaklawan ng Diyos ang ating pong mga desisyon dahil sa free will na ibinigay sa atin. Sabihin nyo nga po, kautusan. Ulit, kautusan. Tandaan natin mabuti ha, kasi sabi din naman sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, lalo na para sa mga matatanda na dito. Sabi po dito ay
sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay, espiritual, karunungan, ang ipinangangaral namin. Kasi responsibilidad po natin, mga magulang, na ituro ito. Sa mga nakakatanda, responsibilidad natin yan. Kung ang mga batang ito ba ay lalaki na walang kaalaman o kamulatan sa mga utos ng Diyos, kaya ba hindi nakakapagtaka, ibang-iba ang mga pag-uugali ng mga tao sa panahon ngayon? Kasi noon, sabihin na natin medyo classic, pero ang mga matatanda noon, laging ipinapaalala, ay huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Laging sinasabi ng mga lolo't lola. Ngayon ba may mga magulang na nagsasabi nito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, na paalalahanan sila, huwag kang maninira, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magnanasa. Kasi pag sinabi ng minsan, pag sinabi ng matatanda, ay kasalanan yan, ang tanggap natin agad, naku, judgmental naman kayo. Mapanghusga pa kayo sa Diyos. Pero yung wisdom, kasi ipinapaalala lang sa atin na pag sinabi huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, nasa sa iyo din na dapat mong unawain, alamin mo ano ba yung sinasabi tungkol sa huwag kang papatay. Uy, matulala na, di ba, no? Kasi mahaba na nga yung gospel. Father, mahaba na yung gospel. Ang haba pa ng sinasabi mo. O di sige, kuha tayo ng mga basic na akala natin wala lang. Nagiging normal na nga lang sa atin ngayon, di ba? Kasalanan pala. Baka lang, hindi alam, no? Kasalanan pala ang magmura. Di ba sabi niya nga sa katabi ninyo, huwag ka nang magmumura. Di ba? Parang normal na nga lang yan Mumurahin ng anak ang magulang. Ang magulang mumurahin ng anak. Mumurahin ng parang murahan na lang. Oy, gago ka. Parang normal na lang, di ba? Lalo na nung panahon na ang presidente natin, mura ng mura. So lahat na nagmumura. Pero, di ba? Sabi, ang sino mang tumawag na ulul ka, mapapasa apoy ng impyerno. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi ng mga matatanda, uy, bad yan, bad yan. Ngayon, wala nang nagsasabi ng bad kasi lahat nagsasabi ng mura. So, anong credibility natin ngayon para magsabi na huwag kang magmumura? Simple, simple lang naman yun. Tawagan lang naman namin yun. Bakit di nyo palitan yung, ang dami naman pwedeng salita, di ba? Lalo na sa mga mag-asawa. Imbis na magmurahan kayo, minsan sasabihin nyo, oy tanga, oy gago. Asawa yan. Bakit di nyo subukan? Palitan nyo na lang. No? Kung galit kayo sa isa't isa, bakit di mo na lang sabihin na, oy, I love you ka. O di ba mas maganda papakinggan kesa yung mura? Oy, yung mga I love you, hindi nyo masabi. Pero yung mga mura, malutong na malutong. O kaya yung mga bata, ayan, malutong din magmura. Kasalanan ba nila? Hindi. Kasalanan natin. Kasi hindi nga natin sinusunod at sinasabuhay yung mga simpleng pamamaraan. O ngayon wala. Normal na din yung kung sinisunan na lang ang papatulan. Meron tayong utos, huwag kang makikiapid. May asawang tao na, pero sige, tingin ng tingin sa iba, lalo pa ngayon, may asawang tao na, sige, bukas pa rin ng bukas ng Facebook ng may Facebook. Chat pa rin ng chat. Tumitingin lang naman. Ang sabi dito, ang tumingin pa lang, nagkakasala na. Yung mga sumpa-sumpa dyan. Di ba sabi? Ano naman manumpa nung papa? Cross my heart, hope to die. Valentine's sa Valentine's, di ba?
Sabi ni Kristo, oo kung oo na lang, hindi kung hindi. Mamatay man ako, mga tamaan ka talaga dyan. Di ba? Napaka-practical naman po ng sinasabi ni Jesus. Kasi ito, tandaan niyo din po, no? Ito ay tugon dahil sa mga Pariseo at Iskriba na kung ano-ano mga batas ang pinagagawa o ginagawa na pinasusunod sa tao. Pero yung batas ng Diyos, hindi na nila pinapansin o binabaliwana na lang nila. Anong sa atin ngayon, di ba? No? Taon-taon, araw-araw, ang daming batas na ginagawa. Pero hindi naman ipinatutupad. Ang daming batas na, ewan ko, hindi ko rin maintindihan, di ba? No? Wala namang kasalanan yung may tumalon, hindi naman niya nakita na may tatalon, nasagasaan, kasalanan patuloy niya, nakulong pa. Anong batas yun? Yung nag-counterflow, kasalanan nung nakabangga. Pero ang daming batas. Pero ayaw gawin, anti-dynasty law. Ayaw aproba. Kasi pamilya, nakaluklok, pamilya, ginagawang business ang paggawa ng batas. Kasi may pera eh. Bawat batas, may pera. Nung ginawa ba ng Panginoon ng batas, ang 10 utos, nagsabi ba siya, kada unang utos, 10,000, ha? Wala naman. Pero sa atin, kada batas, may pera. Kaya lahat nag-uunahan. Amen dito, amen doon, pero hindi nagiging malinaw ang ating batas. Ang daming batas na dapat baguhin, hindi nila ginagawa. May mga politiko, nakakulong, nananalo pati. Di ba? Nakakulong na, pero ayon sa batas, pwedeng tumakbo. Nakakulong yan. Nakakulong tungkol sa panggagahasa, pakikiapid, nakakulong sa pagpatay. Pero okay lang sa batas natin. Nananalo pa. Natatapos pa yung termo sa loob ng bilangguan. Mga batas tayo, ordinaryong Pilipino, no work, no pay. Pero itong mga mambabatas, ilang buwan mo nang di nakikita, sumasahod. So, sino nagpapahirap ng buhay natin? Tayo din. Ang batas ng Diyos, pampagaan ng buhay, pampaayos ng buhay. Pero yung mga batas na hindi nakaugnay sa batas ng Diyos, pahirap sa buhay ng tao. Amen? Magsitayo ang lahat.